Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jared. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon, sabihin ko mang ayaw kong paniwalaan pero ang dami kasing saksi at isa na ako doon. 15 taon na ang nakalipas. Naging sideline ko ang magtrabaho sa mga construction na yan para na rin may pantustos ako sa pag-aaral ko sa kolehiyo. Sa hirap ng buhay noon, inuna kong pag-aralan muna yung mga summer courses para makapasok naman ako sa mga construction na gawa ng mga hindi kalakihang trabahador. Kumbaga, may ganun naman na foreman, di ba? O contractor na wala talagang opisina o kumpanya. Napapasama ako sa mga ganon. Isang partikular na proyekto noon ay napasama ako na alukin na magtrabaho sa isang home improvement ng isang bahay sa isang isla na malapit sa Batangas. Dagli-dagli naman akong sumama sa kadahilan ng naroroon ang iba naming kamag-anak. At tumama naman ding sa bakasyon namin yon. Kung sakali mang sosobra sa bakasyon namin ang tagal ng pagkokonstruksyon, edi uuwi na lamang ako, di ba? Ang mga tao noon na galing sa lungsod, ako, tsaka yung dalawa ko pang kasama na si Ruel at June, at ang kontraktor namin na si Pael. Lahat yon hindi nila tunay na pangalan. Si Ruel ang madalas kong kasama at itong kontraktor na ito / foreman na si Pael. Ito ang unang beses na kasama ko ito. At ayon dito kay Ruel at June, may pagkamayabang umano si Sir. Mataas yung ihi kumbaga. Boss-bossan sa mga hindi kakilala at nagmamagaling. Bali ako naman, Sir Seth, na hindi judgmental. Okay naman siya sa akin nung una. Oo, mararamdaman mo yung pagiging pagbubuhat niya talaga ng bangko. Gaya ng bagong kilala pa lamang namin. Pinagyabang niya agad sa akin na ginawa niya yung ganito-ganyan. Siya yung tumulong kay ganito-ganon. Yung mga kapit niya sa taas. Pati yung mali nga sa bangkang sinasakyan namin, Sir. Sinasabi niyang dapat ganito ang pagkakaayos. Pero hindi naman siya yung tipong nanalait o kung ano pa. Ang sabi naman ni Ruel sa akin ay hintayin ko lamang umano. Lalabas daw ang totoong ugali niyan. Lalo na at bukod sa amin ay may mga kasama pa kaming mga lokal na tagagawa ng home improvement na yon. Napailing na lamang ako at iniisip na sana lahat marunong umintindi kay Pael. Dahil Sir Seth, kaya naman hindi ko binabanggit ang kung saan at ano ang malaking islang ito. Ay dahil sa mga panahong doon ako nagbabakasyon. Hindi na iba sa akin ang mga mangilan-ngilang mga tao doon na nag-aaral o natututo ng mga itim na mahika, mga nanghihipnotismo, nanlalason, makungkukulam. Sa dami ba naman ng turista doon at may mga foreigner pa sa ibang sikat na beachside at resort, marami po talaga ang pwedeng mapagdidiskitahan. Pinagdasal ko talaga yon. Matapos ang medyo may kahabaang biyahe sa bangka ay nakarating na kami sa isla. Sinalubong kami ng tauhan ng may-ari ng bahay. Natawagin na lamang nating Mang Bari. Siya umano ang tagabantay ng lugar at kamag-anak siya ng babaeng may-ari na noong mga panahon na yon ay nasa ibang bansa. Kasama ang mister niyang foreigner. Ang tanging naroroon lamang ay ang asawa niyang si Aling Loting at ang dalawa nitong mga anak na babae na sila Andrea at Tina na siyang magiging tagaluto at taga-asikaso namin doon habang naroroon kami. Bukod sa aming apat, andun pa ang karagdagang 5 trabahador na imamanage namin sa mga gagawin. At gaya talaga ng mga lokal doon. Bato-bato ang mga katawan ng mga ito. Mga moreno na sanay sa batakan na trabaho at pagbilad sa araw.
Pangalanan natin sila. Si Ronnie na kalbo, si Mang Luis na medyo kaedara ni Mang Bari, ang mahabang buhok na may lahing katutubo na tawagin nating Diego, at ang dalawa pa nilang kasama na sina Nestor at Jaime. Doon pa lamang, bumulong na kaagad si Pael ng, mukhang mahihirapan tayo sa mga to ah. Maalam kaya sila sa mga termino ng mga konstruksyon o barabarang pukpok, lagari at simento lamang ang alam ng mga yan? Napangiti ako at sabi ko nga, ito na atang sinasabi ni Ruel. Makalipas pa ang ilang mga araw, nahahalata naman na namin ang pagiging mahangin talaga ni Pael, pero laking pasasalamat ko na lamang na maintindihin ng mga taga ron. Hanggang sa isang weekend, walang pasok. Kaya ang ginawa ko ay naghabal ako papunta sa kamag-anak namin para doon matulog. Noong gabi din na yon, nakatanggap ako ng text kay Ruel. Ang sabi, nagkagulo daw si Pael tsaka yung kainuman nila sa isang bar sa bayan. Kasi nagkakayayaan na uminom dahil halos kumpleto sila doon. Maliban kay Diego na umuwi din sa kanila at kay Ronnie Calvo. Parang ang naikwento lamang sa akin, masyadong nahanginan kay Pael yung isa sa mga manginginom. At dahil sa nakainom si Pael, naging mayabang nga ito sa mga nagsiserve doon. Kumbaga, parang ang dating sa ibang manginginom, binastos itong nagsiserve kaya muntikan ng magkagulo. Mabuti na lamang at naawat yon. Kasi itong si Mang Luis, kilala din doon gawa ng, alam mo na, medyo ginagalang dahil sa edad niya. Pero bago umalis ang lalaking pangalanan na lamang nating Bruno, nagbitaw ito ng salita. Pagsabihan niyo po yung dayo dito, Mang Luis ha. Di lahat ng mga taga rito, mamatahin niya na parang kontrolado niya yung lugar. Porque may pinag-aralan. Baka hindi niya mapakinabangan sa mga susunod na araw yung pinagmamalaki ng ulo niya. Sabay dura umano nito sa lupa, malapit sa paahan ni Pael. Napailing na lamang ako noon. Naikwento ko ito sa mga tiyahin ko at sinabihan ako na huwag nang makisali o di kaya ay magtrabaho na lamang ako para hindi madamay. Lunes ng sumunod na linggo, habang nagtatrabaho kami, walang ano-ano ay bigla na lamang naming narinig na napasigaw si Pael. Tapos tatalon-talon ito sa kinatatayuan at iika-ika na napasalampak sa sahig nun. Napatingin kaming lahat sa kanya at ang sabi niya, nakaapak umano siya ng pako. Tumusok umano ito, as in bumaon. Napailing kami pero syempre, nagtataka gawa ng wala naman kaming iniwang pako o kung anong nakatayo o basta-basta nakakalat man lamang sa paligid. Lumapit kami sa kanya. Walang dugo, ni walang bakas ng tusok sa tsinelas niya. Pero may nakikita nga kaming parte na parang tinusok sa kanya noon. Sinubukan niya itong paduguin, pero ayaw. Nagngingit-ngit pa umano na mula sa sakong ay parang gumagapang papunta sa tuhod. Imposible namang bumaon yung buong pako doon, diba? Pero pakiramdam niya nga ay may kung anong solido na bagay doon sa loob ng laman niya. Kinalis namin yon. Sinubukan pa naming hagurin para kung meron man ay mabunot ng tiyan. Pero wala. Magmula ng hapon na yon ay nagpahinga na muna si Pael, nakatulog. At ganun na lamang ang gulat namin, Sir Seth. Na mga pasado 4:00 ay nakarinig kami ng sigaw mula sa kwarto. Naunang tumakbo si Aling Loting kasi malapit sa kusina ang kwarto na yon. Parang nananaginip si Pael noon dahil ang sabi niya sa amin ay nagising siya na merong tumatawag sa kanya. At pagdilat niya, Sir Seth, meron daw siyang nakitang babae na may 5 mga mata,
Malalaking dalawang tenga na parang sungay na nakalutang ang babaeng ito. Nakangiti sa kanya. Kaya siya sumigaw ay narinig niya mula sa babaeng yon ang mga katagang, "Nakahanda na ang hukay mo." Imbis na pansinin ng panaginip, ang unang napansin ni Diego noon ay ang biglang pamamaga at paglaki ng paa ni Pael. Kung hindi pa ito napansin ni Diego, hindi din ito makikita ng lahat at ang malala pa, hindi na maigalaw ni Pael ang kalahati dahil hindi lamang hanggang tuhod ang sakit nito noong mga panahon na yon, kundi umabot na hanggang sa hita, singit at bewang. Namamanhid, nangangapalang balat sa pakiramdam. Dahil ang sabi niya sa amin ay nagising siya na merong tumatawag sa kanya. At pagdilat niya, Sir Seth, meron daw siyang nakitang babae na may 5 mga mata. Malalaking dalawang tenga na parang sungay na nakalutang ang babaeng ito. Nakangiti sa kanya. Kaya siya sumigaw ay narinig niya mula sa babaeng yon ang mga katagang, "Nakahanda na ang hukay mo." Imbis na pansinin ng panaginip, ang unang napansin ni Diego noon ay ang biglang pamamaga at paglaki ng paa ni Pael. Kung hindi pa ito napansin ni Diego, hindi din ito makikita ng lahat at ang malala pa, hindi na maigalaw ni Pael ang kalahati dahil hindi lamang hanggang tuhod ang sakit nito noong mga panahon na yon, kundi umabot na hanggang sa hita, singit at bewang. Namamanhid, nangangapalang balat sa pakiramdam. At ang idinadaing na Pael ay ang pakiramdam na para bang may gumagapang o may tumatahi sa parte na yon. Iba na ang nasa isip ko noon pero dahil sa ospital ang unang nasambit na mga kasama ko, doon ito dinala. Ano nung test, x-ray o kung ano pang pwedeng makita kung may nakatusok nga ba sa paa ni Pael gaya ng nangyari pero walang makitang kahit hibla lamang para sabihing natusok ito. Sinuwero na lamang si Pael. Binigyan ng pangtanggal maga at mga anti-allergies. Tsaka pangunahing antibiotic kahit na walang lumalabas sa resulta na may impeksyon ito. Umuwi kami. Pero pagdating naman namin gawa ng umuwi na yung ibang workers noon. Wala na kaming nadatnan kundi si Aling Loting, yung mga anak nito, na nooy naabutang naming nagpapausok at naglilinis ng kwarto kung saan nanggaling si Pael. Kinausap nila si Mang Bari at sinabihan na baka hindi doktor ang kailangan ni Pael, kundi isang albularyo. Ang nangyari kasi, Sir Seth, habang nasa ospital kami, kahit na maaga-aga pa noon at dapat ay maliwanag naman ang kabahayan ng pinapaayos namin, napakadilim umano ng kwarto na tinutulugan na Pael. Pati yung ilawan sa loob na dibulb na animo ay biglang bumaba yung watts nun. Bukod pa doon, nangangamoy nabubulok ang kabuuan ng kwarto na akala mo may sirang karning naiwan o di kaya ay may namatay na daga na mapanghi sa loob. Nung una ay hinayaan na lamang nila ito pero noong mapalingon si Aling Loting sa loob ng kwarto at may makitang aninong nakaupo sa higaan, nang lapitan niya ito ay bigla na lamang tumayo at tumakbo pasalubong sa kanya bago nawala. Alam niyang may iba na. Sinang-ayunan naman umano ito ni Diego na may kakaiba na nga sa nangyayari sa foreman namin. Dahil yung laging daladalang langis ni Diego, nagawa ng mga katribo niya para malaman kung may masasamang elemento sa paligid. Kumukulo nun. Si Diego na rin ang nagbigay ng suwestyon, ng pausok, at kung maaari ay tumawag na ng manggagamot.
Merong kakilala mga kamag-anak ko pero malayong malayo pa kasi ang sa amin nun. Kaya naman si Mang Bari na lamang ang nagpatawag. Ayaw na rin naming ipagpabukas yun dahil nakakatakot na. Dumating naman ang manggagamot na tawagin na lamang natin sa pangalang Mang Romy. May dala lamang itong panambal o pangtapal tapos ay yung bag lamang niya na merong mga langis. Hindi ko alam kung matatawa kaming nakakaintindi ng salita doon. Kasi pagpasok pa lamang niya, paggalit na ito at sinabihan sa lokal na lingwahe si Pael na, "Ayan, bastos ka kasi, ang yabang-yabang mo." Kahit na nagtataka itong si Pael sa kung ano ang sinabi ni Mang Romy, ay sinabihan ko na lamang na naging pasaway lamang siya. Pero nang malaman ni Rowel at June kung ano ang ibig sabihin ng matanda, halos lumabas sila ng bahay bago tumawa. Kaya naman takang-taka pa rin si Pael noon nang pinagdadabugan siya ni Mang Romy. Pinaupo siya ng tuwid ang paa at nakapatong sa isang upuan. Aray ng aray si Pael. Sinasabihan ng manggagamot na dahan-dahan lamang pero inuulit lamang ng manggagamot ang sinasabi ni Pael na parang inaasar ito. Matapos pagpantayin ng dalawang paa ng foreman namin, ay sabay niya itong pinahiran ng langis nun. Yung paang apektado ayon kay Pael, nararamdaman niya umano doon na parang nangangate o namamawis na umiinit. Parang sinusuob sa loob kahit wala namang apoy. At doon na nga Sir Seth, ang kamanghamanghang nangyari sa paa ni Pael. Namawis ito. Mula sa pamamaga at manas na balat ay namawis ito ng manilaw-nilaw na parang ihi nun. At medyo maasim ang amoy. Alam niyo yung singaw ng muriatic acid? Ganon ang pagkakadescribe ko sa singaw ng pawis o kung anumang basa na lumalabas sa hita ni Pael. Maya-maya pa, nagulat kami nang magtagalog si Mang Romy at ang sabi, "Uli-uli, bago ka gumalaw magsalita, isipin mo muna ng makailang beses kung magugustuhan ba ng ibang tao. Kasi ang akala nating ayos lamang na pag-ugali, pwedeng hindi okay para sa iba. Ha? Maliwanag ba?" Tila ba naiintindihan ni Pael ang sinabi ni Mang Romy noon? Umuo ito, humingi ng tawad. Sinabihan ito ni Mang Romy na bumalik sa bar kapag okay na siya at humingi ng tawad sa sebredora na inano niya doon. Pagkatapos ng isang oras na pagpunas at pagsermon, ay dito palang nagsimulang magpausok si Mang Romy habang nagbabanggit ng mga salita. Cleansing umano ito ayon sa kanya para sa buong kabayan, para umalis yung mga masasamang elemento na pinadala ng kung sino man ang may kagagawa noon kay Pael. Hindi mo na pinagalaw ni Mang Romy ang paa ni Pael noon dahil meron pa umanong lalabas dito. Halos magpanik si Pael sa narinig at napatanong kung ano ang lalabas noon. Sinagot naman siya ng manggagamot na, "Ano pa? E di yung nararamdaman mong gumagalaw-galaw sa laman ng paa mo." Kita ko talagang pinagpawisan si Pael doon. Naiisip niya baka uod o mga insekto. Isipin niya pa lamang umano ay diring-diri na siya at nasasaktan. Lalong habang tumatagal ang pausok na yon, ay nararamdaman niya ang paggapang ng kung ano nga namang meron sa may paa niya. Mula sa bewang, pababa ng singit, lumingo sa hita. Nanginig pa ang bandang tuhod niya, pababa ng pababa ng pababa, hanggang umabot sa sakong niya yon. Napaaray siya ng pigain ni Mang Romy ang paa niya sa parte kung saan niya naramdaman ang pagtusok kaninang umaga. Agad itong inipit ni Mang Romy ng tiyan at hinila nun.
Isang mahaba na medyo may kakapalang sinulid na kulay itim ang lumabas mula sa paa na yun ni Pael. Ramdam pa ni Pael ang paghatak nito sa mga laman-laman niya sa paa. At ang talagang nakakamangha, sobrang haba nito na halos isang rolyo na ng sinulid ang kinahaba nun. Inilagay at inikot yun ni Mang Romy sa may pinausukan niya. Sabay-sabing, "Oh, tama na. Magsusorry na to. Ibalik niyo na lang ulit kapag hindi humingi ng dispensa. Pagpasensyahan niyo na. Hindi kasi marunong mangilala ng lugar eh." Muli pang nagpahid si Mang Romy ng langis sa paa ni Pael. At ang sabi, okay na siya. Painumin na lamang niya ito ng baso ng tubig para sa cleansing at magdudumi siya ng maitim na dumi kinabukasan. Pero ninipis at babalik na sa normal ang mga paa niya. At nangyari nga yun, Sir Seth. Nung araw din na nakatayo at nakalakad na itong si Pael. Nagpaalam ito. Siguro dala na rin ng hiya. Mag-isang umalis papunta sa bayan. At siguro alam na natin ang nangyari nun. Mag-isa siyang humingi ng dispensa sa kung sino man ang nakaaway niya doon sa bar na yon. Mula noon, sobrang tahimik at seryoso na ni Pael. Miminsan na lamang kung magpatawa at parang pati sa amin ay nagdadalawang isip bago magsalita. Parang nawala na ng tiwala sa lahat ng tao o sa kung ano ang sasabihin niya. Makalipas ang ilan pang mga araw, merong pumuntang lalaki sa bahay ng inaayos namin. Si Mang Bare ang unang kinausap nito at sumunod ay si Pael na. Lumabas si Pael. Niyaya niya pang pumasok ang lalaki sa loob pero umiling na ito. Sabi sa akin ni Ruel, yun daw si Bruno, ang lalaking nakaalita ni Pael. At meron itong isinasoli, Sir Seth. Nasa itim na tela. Upos daw ng yosi ni Pael yun. Pinagsabihan muli nito ang foreman namin na mag-iingat na sa susunod dahil bakat tuluyan na siya ng kung sino diyan. Pinabaon niya kay Pael ang itim na tela na yon. At nang makita ito ni Mang Bari, napag-alaman niya na malayong kamag-anak din ito ni Mang Romy. Kaya siguro hindi na sinabi ni Mang Romy kung sino ang gumawa at madali niya itong napakuha o nabawi nun. Pero magpagayon pa man, ako mismo ay malaki ang natutunan sa karanasan namin na yon. At magmula noong araw na yon, mas lalo akong nag-ingat sa mga salitang binibitawan ko. Dahil baka akala natin ayos lamang sa atin ang ganong asal pero hindi natin alam na meron na pala tayong nakakabanggang ibang tao.